Record. Good morning everyone. Good morning sa lahat ng mga nakikinig dito ngayon, sa lahat ng instructor, training staff, at sa lahat ng mga kadete, students na nakikinig. Magandang umaga po. Magpapakilala na muna po ako. Ako po ay si Provisionary Second Lieutenant Kathleen May Baksain, Philippine Army Reserve. Ako po ay nakatira sa San Isidro Bao, Camarines Sur. Ako po ay nakagraduate na ng college sa kursong Bachelor of Science in Criminology sa Naga College Foundation. Ako po ay licensed criminologist. At ako po ay graduate na ng mga iba't ibang training ng Army, military training such as RLCT, ARAP, Warfighting, AGOS, YORAT, DRROT, and Provisionary Officer Training Course. Ako po ay graduate ng POTC Class 54-2019. Bago po ako mag-discuss, maaari lamang na sabihin ko na muna kung ano ang scope ng ating pag-aaralan ngayon. Ang scope po ng pag-aaralan natin ay ang definition of terms, classification of ambush, hasty ambush, deliberate ambush, point ambush, area ambush, at anti-armor ambush. So, yan lang po ang ating pag-aaralan. Maikli lang po ito, may 28 slides lang po. Sana po ay maintindihan nyo. Ang una po nating pag-aaralan ay ang definition of terms. Dalawang terms lang po ang i-define sa definition of terms. Una ay ang ambush. Ambush is a surprise attack from a concealed position on a moving or temporarily halted target. Anti-armor ambushes are established when the mission is to destroy enemy armored or mechanized forces. Itagalog ko po para inyong mas maintindihan ninyo. Ang ambush daw po ay surpresang pag-atake galing sa tagong posisyon kung saan ang target, ang ating kalaban ay pwedeng gumagalaw, moving, naglalakad, or tumatakbo, or ito po ay naka-halt or nakatigil lamang sa isang lugar. Yan po ang ambush. Tandaan nyo po, hindi po matatawag na ambush ang isang pag-atake kung ito ay hindi surprise attack. Hindi ito bigla, hindi ito surpresang pag-atake. Ang anti-armor ambush naman po ay isang misyon na kung saan ang pinaka-mission niya ay sirain ang armor ng kalaban or ang mechanized force ng kalaban. Meron tayong iba't ibang classification ng ambush according sa category, type, at formation. According sa category, meron tayong dalawang klase ng ambush, ang hasty ambush at deliberate ambush. Sa type naman po, meron tayong dalawa din po, point ambush at area ambush. Sa formation naman po, meron tayong dalawa din po, linear ambush at L-shaped ambush. Mamaya po i-discuss ko kung ano mga pinagkaiba ng mga terms na nabanggit ko at kung paano siya ginagawa. Una po, i-discuss na muna po kung paano pinagpaplanuhan na to, ano ang mga key terms kung paano pagplanuhan ang ambush. Una, covering the entire kill zone by fire, using existing or reinforcing obstacles such as flamers and other mines to keep the enemy in the kill zone, protecting the assault and support elements with mines, flamers, or explosives, and using security elements or teams to isolate the kill zone. Yan naman lang po yung mga kailangan pagplanuhan ng isang leader, ng isang officer para mag-ambush. Una, paano ba i-cover yung target zone or yung kill zone by fire? Paano yung technique niya? Pwedeng L-shape, pwedeng linear. Tapos sa ikalawang sentence naman po, paano gagamit or ano yung mga gagamiting mga obstacles or mga explosives kung paano hindi na makaalis dun sa target zone or sa kill zone yung kalaban. Tapos, paano naman po, sabi dyan sa ikatlo, protecting the assault and support elements with mines. Ibig sabihin po niyan sa ikatlong sentence, ginagamit din po yung explosives, obstacles, and claymores para din po maprotektahan sa paglapit, pamamaril din po yung mga target sa mga assaulting team. At sabi naman daw po sa ikaapat, using security elements or teams to isolate the kill zone. Yung security elements naman po, mamaya papakita yung positions nila. Sila naman po yung mga, paano nila po protektahan yung assaulting team laban sa mga backup.
or sa mga backup ng target nating i-ambush. Ito pa po yung plans. Assaulting into the kill zone to search dead and wounded, assemble prisoners, and collect equipment. The assault element must be able to move quickly through its own protective obstacles. Timing the actions of all elements of the platoon to preclude loss of surprise. Ibig sabihin lang po nitong kailangan din pong pagplanuhan, pag-isipan ng officer kung paano i-assault yung target at kung paano i-search yung mga patay na target, yung mga wounded, kung paano i-recover yung mga equipment nila. Tapos po, paano din yung timing? Kasi sa ambush po, kailangan yung surprise attack. Kasi kapag hindi po surprise ang attack nila ng assaulting team, ay magkakaroon po ng casualty ang assaulting team. Maaring magkaroon ng maraming casualty ang assaulting team kapag hindi na pagplanuhan yung timing ng platoon leader kung paano i-ambush ang target. Di ba kanina po, kung mababalikan nyo, meron tayong classes ng ambush. According sa formation, meron tayo pong linear at L-shape. Ang linear po, in an ambush, using a linear formation, the assault and support elements deploy parallel to the enemy's route. This positions both elements on the long axis of the kill zone and subjects the enemies to flanking fire. This formation can be used in close terrain that restricts the enemy's ability to maneuver against the platoon, or in an open terrain provided a means by keeping the enemy in the kill zone can be affected. Para po inyong mas maintindihan, nag-provide po ako ng picture. Diyan po, meron tayo, ito pong arrow na ito, diyan po natin ilalagay or diyan po yung assaulting team. Ang man-traps, yan po yung mga claymores, obstacles, mga explosives kung saan hindi na makakatakas para hindi na makalapit or hindi na makatakas yung mga target natin. Tapos itong security team po, kung nabanggit ko naman din po, kung natatandaan nyo, yung security team naman po, siya po yung nagsisecure sa assaulting team kung paano na hindi na makalapit kung may mga backup pa, kung may mga ibang enemy pa dyan, hindi na makalapit, maka-warning sila sa target. Yan naman po, kung may mga hindi po kayo naintindihan, maaari kayong magtanong mamaya. Madali lang naman ang po bagang intindihin tong picture. Ikalawa sa formation ng classes ng ambush ay ang L-shape. In an L-shape ambush, the assault element forms a long leg parallel to the enemy's direction of movement along the kill zone. The support element forms the short leg at one end of and at right angles to assault element. This provides both flanking and enfilading fires against the enemy. The L-shaped ambush can be used at a sharp bend in a trail, road, or stream. It should not be used where short leg would have to cross a straight road or trail. Yan na po ang picture ng ating L-shape. Nasabi lang naman po dyan ng L-shape, L-shape formation. Sorry po, nabubulol na ako. Ang L-shape po, ito naman po, yan pong short leg na yan. Dyan po, puposition din yung, yung assaulting team. Meron po dyan, Yan naman po yung mga ating, yan na po nakalagay dyan yung rifleman, grenadier, team Bravo security team, team leader, grenadier, rifleman. Saan po, yan na po nakapwesto kung saan magfa-fire po sila sa kill zone. Magpapaputok po sila sa kill zone. Ito po ay ginagamit sa lugar katulad ng trail, sa road, sa stream. Tandaan lang po na ito po reminders po, hindi po ginagamit ang L-shape kung saan ang short leg, ito pong short leg, itong maikling ito, hindi siya pwede sa may straight road dyan na maghaharang siya dyan. Dapat po siya sa road streams pero hindi dun sa magkocross ang short leg sa straight road or trail. Yan lang naman po. According naman po sa hasty ambush na kung saan ito po ay parte ng
category ng ambush. According to category, meron tayong dalawang klase, hasty ambush at deliberate ambush. Ang hasty ambush naman po ay a platoon or squad conducts a hasty ambush when it makes visual contact with an enemy force and has time to establish an ambush without being detected. The actions for hasty ambush must be well rehearsed so that the soldiers know what to do on the leader's signal. They must also know what action to be taken if detected before they are ready to initiate ambush. Ang sinasabi lang naman po dyan, platoon, pwede siyang platoon size or squad size kung saan ang hasty ambush, ginagawa siya kapag merong biglaang may visual, may nakitang enemy sa isang lugar kung saan pwede pa silang makapagano ng ambush, makapag-conduct ng ambush. Sinasabi din dyan na ang hasty ambush ay dapat rehearsed na pagpraktisan. Alam na ng mga soldiers, ng mga assaulting team ang kanilang gagawin. Tapos, yun na, dapat alam din na po ng mga soldiers or ng assaulting team kung ano yung mga gagawin nila kung na-detect or nalaman ng target bago pa man sila makagawa ng ambush. Sa deliberate ambush naman, a deliberate ambush is conducted against a specific target at predetermined location. The leader requires detailed information in planning a deliberate ambush. Size and composition of the target enemy unit, weapons and equipment available to the enemy, the enemy's route and direction of movement, and the time that the targeted unit will reach or pass specified points along the route. So, ang pinagkaiba lang naman ng deliberate ambush tsaka ang hasty ambush. Ang hasty ambush, biglaang ambush, at ang deliberate ambush, madali lang naman bang maintindihan. Deliberate, ibig sabihin predetermined, pinagplanuhan ang pag-ambush sa kanila. Merong specific target at may predetermined location. Alam na yung location kung saan na-ambushin. Ang leader po or the officer or team leader ay kailangan malaman ang itong mga detaling ito, mga sumusunod kung paano sila makapaggawa ng deliberate ambush. Una, size and composition ng targeted enemy. Siyempre, kunyari gagawa ka ng deliberate ambush tapos alam mo ang size nila, platoon size, tapos siyempre kailangan mong kapantay o kaparehas ng number nila. Kunyari kung platoon size, siguro maaari ding platoon size din ang gagawin mo. Depende sa tactics na gagawin mo. Kung anong type or kung anong size ang gagamitin mo para mag-ambush. Weapons and equipment available to the enemy. Ibig sabihin lang naman nun, kung meron silang R4, dapat meron ka ding R4. Kung ano yung mga weapons nila, kunyari ang mga weapons nila ay mga magagandang weapons, mga caliber, mga malalaking caliber, tapos syempre, pag-iisipan din ng leader kung dapat mga kaparehas din yung makakayanin na makipaglaban ng mga assaulting team dun sa target. The enemy's route and direction of movement. Syempre, kung deliberate ambush, dapat alam din nung leader i-analyze din nung leader kung saan daraan, kung paano, para malaman niya kung paano aambusin yung target at times that the targeted unit will reach or pass the specified points along the route. Siyempre, paano ka makakapagplano ng predetermined location kung paano siya aambusin kung hindi mo alam kung kailan darating yung targeted area ay targeted unit. Sa point ambush naman, ang point ambush is soldiers deployed to attack an enemy in a single kill zone. The platoon leader should consider the following sequence of actions when planning a deliberate point ambush. The security or surveillance team should be positioned first. The support element should be in position before the assault element moves forward of the release point. The support element must overwatch the movement of the assault element into position. B. The platoon leader is the leader of the assault element. He must check each soldiers once they establish the assault position. He signals the surveillance team to rejoin the assault element. And instructions to the security teams must include how to notify the platoon leader of enemy's approach into the salute report. The
security element, the security element must also keep the platoon leader informed of if any enemy forces are following the lead force. The platoon leader must determine how large an element his ambush can engage successfully. He must be prepared to let units pass that are too large. He must report to higher headquarters any units that pass his ambush unengaged. The platoon leader initiates the ambush. He may use a command detonated claymore. He must also plan a backup method for initiating the ambush should the primary means fail. This should also be casualty-producing device such as a machine gun. This information must be passed out to all soldiers and practiced during rehearsals. Soldiers must have means of engaging. The platoon leader may use handheld or indirect elimination flares. G. The platoon leader should include indirect fire support as a part of his plan. Indirect fires can cover the flanks of the kill zone to help isolate it. They can also help the platoon to disengage the ambush is compromised, or the platoon must depart the ambush site under pressure. The platoon leader must have a good plan to signal the advance of the assault element into the kill zone to begin its search and collection activities. Smoke may not be visible to the support element. All soldiers must know and practice relaying the signal during rehearsals. The assault element must be prepared to move across the kill zone using individual movement techniques if there is any return fire once they begin to search. Otherwise, the assault element moves across by bounding fire teams. J. The flank security teams may also place out anti-armor mines after the ambush has been initiated if the enemy is known to have armor capability. If a flank security team makes contact, it fights as long as possible without becoming decisively engaged. It uses a pre-arranged signal to let the platoon leader know it's breaking contact. The platoon leader may direct a portion of the support element to assist the security team in breaking contact. The platoon leader must plan the withdrawal of the ambush site. Elements normally withdraw in the reverse order that they have established their positions. The elements may return first to the release position, then to the ORP, depending on the distance between elements. The security element at the ORP must be alert to assist the platoon's return to the ORP, and it maintains the security for the ORP while rest of the platoon prepares to leave. Balikan po natin. Sinasabi lang naman po dyan na ang point ambush ay kung saan ang mga sundalo ay nakadeploy para atakihin ang isang target area kung saan may single kill zone. Sinasabi lang naman po sa aking mga nabasa na ang platoon leader ay kailangan may mga dapat i-consider naman siya para makapagawa ng deliberate point ambush. Sinasabi naman lang dyan na sa A, sinasabi na naman po dyan na dapat ang platoon leader meron siyang i-assign ng security or surveillance team kung saan iuna niya na munang ipoposisyon at ang mga support element susunod dun sa mga security team. Tapos, syempre, ang support system ay support element, kailangan niyang i-watch or tingnan ang movement ng assault team. Sabi naman po dyan sa letter B na ang platoon leader responsible siya sa kanyang team. Siya ang leader ng assault team kung saan siya ang responsible para i-check ang bawat sundalo kung nakalagay na sila sa rehearsed na position. At siya din ang magbibigay ng signal sa surveillance team na sumali na sa assault element, sa assault team. Sabi naman din po sa letter C, sinasabi na lang po dyan sa letter C na ang magkakaroon dapat ng instruction ang leader sa security team kung kailan i-notify ang platoon leader or ang team leader kung kailan mag-aatake ang enemy. Sabi lang naman po sa letter C, kailangan i-inform ng security element kung ano man ang mangyari, kung ano man mga pagbabago sa kanyang target sa enemy. Kung mayroong aatake, kung paano aatake ito. Instructionan dapat ng team leader na i-inform siya palagi kung anong mangyayari. Sabi naman po sa letter D,
dapat po prepare ang platoon leader or ang team leader kung saan, kunyari, meron, di ba, deliberate ambush. Ang deliberate ambush, yung pinagplanuhan na, predetermined na kung ano ang size. Example na biglang lumaki yung size, nagkaroon ng mga link up, nagkaroon ng mga pagsama-sama yung mga enemy, biglang malaki na yung size nun, dapat marunong din yung team leader na, magsabi na siya, instruction na siya kung paano umatras, kung mag-atras na sila. At i-report niya din dapat ito sa higher headquarters kung bakit hindi nag-engage yung ambush nila. Siyempre naman, kung negative naman na talaga, kung hindi kaya, bakit pilitin pa? Tandaan nyo, kapag pinipilit, masakit. The platoon leader initiates the ambush. Ibig sabihin lang naman po dyan, ang platoon leader, siya din talaga yung magkukumand sa lahat ng mangyari sa ambush. Siya yung, sabi dun sa una, letter A, siya din yan yung mag-una sa assault team, siya yung mag-check ng mga position. Siya din daw po ang responsible sa pagkumand ng detonated claymore. Ang claymore po, explosive po siya kung saan ginagamit nga siya sa ambush kung para maprotektahan yung assault team at para hindi na makatakas ang mga enemy. Sabi din po sa letter F, ito naman po sa letter F, kumbaga tactics na siya, na kung saan ang soldiers, alam niya dapat yung gagawin niya kapag limited visibility. Ang ibig sabihin po ng limited visibility, wala masyadong makita yung soldier, yung assaulting team, yung tao. Ano, kung gagamit ba ng tracers, ng elimination flares, yun po dapat i-consider or pag-isipan ng platoon leader kung maaari ba or mas makakagaan ba sa assaulting team na gumamit ng mga ganon. Sabi din po sa letter G, platoon leader should include indirect fire support as a part of his plan. Pwede din po mag-consider or pwede din maglagay ng indirect fire support ang platoon leader sa kanyang pag-ambush. Indirect fires can cover flanks of the kill zone to help isolate it. O yun na nga po. They can also help the platoon to disengage the ambush is compromised or the platoon must depart the ambush site under the pressure. Ibig sabihin lang po ng compromise kapag na-burn out na yung ambush nila, hindi na pala surprise attack, na alaman na din, nagkaroon ng leakage or kung ano man, na-observe, nautakan nila yung platoon leader ng natin, na nalaman na lang enemy, so nakapaganda ng enemy, paano mag-disengage, pwede natin gamitin yung indirect fire support. Sinasabi din po sa letter H na ng platoon leader dapat nakapag-rehearse na siya together sa kanyang team kung saan alam na nila kung ano yung mga gagawin nila kapag nag-assault na. Paano yung mga signals nila? Dapat meron na silang napag-practice na signals. Sabi naman po sa letter I, the assault element must be prepared to move across the kill zone using individual movement techniques if there is any return fire once they begin to search. Ibig sabihin po, di mag-assault na sila, dire-diretso na ang pag-assault po, diretso na sila dun sa may target zone, kill zone. Tapos po, kapag nagkaroon ng return fire or may pumutok sa kabilang, yung enemy nagpaputok na laban sa kanila, dapat po, alam na din nung soldier kung anong gagawin niya individually. Sabi naman po sa J, sinasabi lang naman po dyan na sa ang security teams, maaari din pong gumamit ng mga anti-armor mines or mga explosives para maprotektahan din naman nila yung kanilang sarili laban sa enemy. The platoon leader may direct a portion of support element to assist the security team in breaking contact. So, pwede din naman pong maghingi ng support ang platoon leader sa support element pag meron na tayong may contact na sa enemy. Sabi din naman po sa letter K, the platoon leader must plan the withdrawal from the ambush site. Elements normally withdraw in the reverse order that they establish their position. So, pwede naman po ang elements po mag-withdraw or mag-aalis dun sa position in reverse order. Tapos, the elements may return first to the release point, then to the ORP depending on distance between elements. The security element at the ORP must be alert to assist the platoon's returns to the ORP. It maintains security for the ORP while the rest of the platoon prepares to leave. So, ibig sabihin lang naman po dyan na ang platoon leader, merong plano dapat kung paano mag-withdraw galing sa ambush site. Kunyari nga po, hindi kaya ng size, meron pala silang mga bomba din, mga mas malalakas mga na hindi
maaaring magkaroon ng maraming casualty ang assaulting team, so i-withdraw. So dapat may plano din po ang ating platoon leader doon. Sabi naman po sa area ambush, in an area ambush, soldiers deploy in 2 or more related point ambush. In an area ambush, soldiers deploy into 2 or more related point ambushes. The platoon leader should consider the following sequence of actions when planning a deliberate area ambush. A platoon is the smallest unit to conduct an area ambush. Platoons conduct area ambushes where enemy movement is largely restricted to trails or streams. Sabi naman po sa area ambush, ang pinaka-minimum na size ng pag-ambush ay platoon size. Hindi siya pwedeng squad lamang. Ito po ang area ambush ay ginagamit kung saan ang enemy movement ay nasa largely restricted to trails and streams. Ito po ang itsura ng area ambush. Meron tayo dyan na unang may outlying ambush tayo dyan. Ibig sabihin po, kaya siya large, kailangan platoon size kasi maaaring may mga ilang place na gamitin para sa pag-ambush. Pero kailangan din pong mamili ng central ambush kung saan magko-concentrate yung pag-ambush doon sa enemy. The platoon leader must and should select one principal ambush. O sinasabi nga po doon, balik natin dito, ang central ambush, ito na po yung pinili ng platoon leader kung saan magkakaroon ng principal ambush site around which he organized outlying ambushes. Ang outlying ambushes naman po para mai-prevent yung pagtakas ng mga target. These secondary sites are located along the enemy's most likely approach to escape from principal ambush site. Squad size elements are normally responsible for each ambush site. They establish an area ambush as described as above. O, balik natin, itong outlying ambush po, iyan po yung, kumbaga, tatakas na po yung mga target kasi pinuputukan na sila ng central ambush natin. Tatakas na po siya. Habang pagtakas nila, pagtakbo nila, may ambush pa dyan na, may prepared pang ambush dyan. Yan po ang purpose ng outlying ambush. The platoon leader must determine the best employment of his machine guns. He normally positions them both with the support element of the principal site. Squads responsible for outlying ambushes do not initiate their ambushes until after the principal one is initiated. They then engage to prevent enemy forces from escaping or reinforcing. Ibig sabihin, balik po natin dun sa picture, ito pong central ambush, ang unang magpapaputok lamang ang outlying ambush kung sakaling meron na silang target na dumaan dun sa kanilang meron na pong tumakas. Ang uli nating topic ay anti-armor ambush. Platoons and squads conduct anti-armor ambushes to destroy 1 or 2 armored vehicles. Wala na pong ibang definition. Ang anti-armor ambush lang po. Ang pinaka-main goal at purpose niya ay ang sirain ang armored vehicles or mechanized forces ng kalaban. Yan po yung armor killer team. Dito po yung kill zone. Diyan po yung target. Yung support security team. Yung armor killer team. Andyan po. Papaputukan nila ang kill zone nang masira ang armored vehicle ng ating kalaban. Yan na po. Dito na po nagtatapos ang ating lecture. Kung medyo hindi nyo naintindihan, may mga nais kayong maliwanagan pa, maaari kayong mag-chat, magtanong sa akin, sa kanila, sa officers, sa training staffs, nang masagot namin. Maraming salamat po sa pakikinig.